Maganda na mahirap ang magtrabaho dito sa barko. Unahin muna natin kung bakit maganda magtrabaho dito. Sa unang kontrata mo, excited ka kasi alam naman nating lahat na kapag dito ka sa barko nagtatrabaho, lahat ng mga bansa na hindi napupunta ng iba ay mapupuntahan mo. Libre ang pagkain, libre ang tulugan, halos wala kang gagastusin dito sa loob ng barko. Gagastos ka lang kapag lalabas ka ng barko, kapag mamamasyal ka sa mga iba't ibang bansa na pinupuntahan nito. Kaya yung sahod mo ng isang buwan, halos konti lang ang nababawas. Pagdating naman sa trabaho, sa unang kontrata mo medyo mahirapan ka kasi maninibago ka pag kinampara mo ang trabaho sa lupa. Dito sa barko, mas mahabang oras ng trabaho. Pero masasanay din ang katawan mo kasi araw-araw mong ginagawa paulit-ulit ang trabaho. Same place, same area, same ng katrabaho. Araw-araw mong gagawin, araw-araw mong makikita ang mga katrabaho mo. Paulit-ulit. Kaya siguradong mamamaster mo ang trabaho dito. At pagdating naman sa sahod, kung ikukumpara mo ang sahod sa land base or sa lupa, lalo na kung past experience mo ay sa Pilipinas, kung ikukumpara mo talaga, ay medyo malayo ang agwat nila. Kaya pag sumahod ka na, masasabi mo worth it pala ang mga pagod mo dito sa barko. 6 na buwan hanggang 10 buwan ang kontrata dito. Sa 6 na buwan hanggang 10 buwan na kontrata, may 2 buwan or 3 buwan kang bakasyon. At kada kontrata, may chance kang ma-promote ng higher position. Kapag na-promote ka, ibig sabihin tataas din ang sahod mo dito. Tataas ang sahod mo at syempre mas maibibigay mo ang pangangailangan ng pamilya mo. Makakapag-ipon ka talaga dito pag magaling kang magawak ng pera. Dito sa barko, tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy ang kontrata. Yung hindi pa natatapos ang kontrata mo, alam mo na kaagad kung anong barko ang sasampahan mo at kung anong date ka sasampa ulit dito sa barko. Dito sa barko, may pagkakataon ka mabagong takbo ng buhay mo at buhay ng pamilya mo. Maraming opportunity dito sa barko kaya maraming gusto makapagtrabaho dito. Pero pag-usapan naman natin ang negative side na nagtatrabaho dito sa barko. 1, 2, 3 hanggang 4 na kontrata, okay pa. Pero pag yung pang 5 taon mo na, doon mo marirealize at mapapatanong ka sa sarili mo, hanggang kailan kaya ako magbabarko? Kasi sa 5 taon na yon, ang dami nang nagbago. Yung mga lugar na dati mong pinupuntahan, marami nang nagbago. Yung mga dati mong kaibigan, may kanya-kanya na ring pamilya. Mga kapatid mo, nagkakaedad na. Mga magulang mo, tumatanda na. At yung anak mo na dating karga-karga mo lang, ngayon tumatakbo na. Yung asawa mo na nasanay na kayong dalawa na sa video call na lang nagkikita. Sa totoo lang, mapapatanong ka talaga sa sarili mo, lalo na pag matagal ka na dito sa barko. Worth it ba talaga ang kinikita mo dito sa barko? Kapalit ng oras na dapat kasama mo ang mga mahal sa buhay na kailanman hindi mo na may babalik. Mga special na araw na dapat kasama mo ang pamilya mo katulad ng Pasko, Bagong Taon, birthday ng anak mo, anniversary niya ng asawa mo, birthday ng tatay mo, magulang mo. Kaya minsan mapapatanong ka talaga sa sarili mo, paano kaya kung nag-land base na lang ako? Kasama ko ang pamilya ko. Yung may sasama ko yung pamilya ko at mga magulang ko. Siguro mas masaya kung makita at nabibigay mo ang pangangailangan nila at the same time kasama mo sila. Sa totoo lang, kapag naumpisa mo na magbarko, parang ang hirap na makaalis dito. Kasi unang-una, okay yung sahod. Pangalawa, nasanay ka na. Parang naging comfort zone mo na. Pagkatapos ng kontrata, pagbakasyon, ubos ang kita. Sa isip mo, okay lang kasi may susunod naman na kontrata. Bawi na lang next contract. Pero sa totoo lang, kahit na ayaw mo na sanang sumampa, pero no choice ka. Kailangan ng pamilya. Kaya para sa mga gusto makapagtrabaho dito sa barko, pag-isipan ninyong mabuti ang desisyon ninyo. Dito susubukin talaga ang pasensya mo. Marami kang oras na sasakripisyo. At para naman sa mga nagbabarko na, mag-ipon tayo. Sana bawat kontrata may naitatabi tayong pera. Kasi dito sa barko walang permanente. Hindi habang buhay magtatrabaho tayo dito. At kung maaari, yung 10 taon, yun na sana yung pinakamatagal. Yun yung target ko, 10 taon na pagbabarko. Tapos titigil na ako. Kasi gusto kong makasama ang pamilya ko. Gusto kong makita ang lumaki ang anak ko. Kaya nasabi ko na mahirap na magandang magtrabaho dito sa barko. Maganda kasi naibibigay mo ang mga pangangailangan ng pamilya mo. Mahirap kasi kapalit naman nun yung oras na dapat nakasama mo sila. Kayo, ano sa tingin niyo ang mas maganda? Land base or sea base?